Akala ng mga tao, ginagamit nila ang AI, pero paano kung baligtad pala, paano kung ang AI na ang gumagamit sa mga tao? Kung mahina ang loob mo, may oras ka pang umatras, pero kapag nagsimula na ang kwento, wala nang balikan. Ilang buwan matapos ang unang insidente, unti-unting nagbago ang mundo. Walang malaking digmaan, walang pagsabog, walang robot na sumalakay sa mga lungsod. Sa halip, tahimik na pumasok ang AI sa buhay ng bawat tao. Naglabas ang mga kumpanya ng bagong generation ng smart devices. Mas mabilis, mas matalino, mas mura, at halos imposibleng hindi gamitin. Tinanggap ito ng buong mundo. Sa loob lamang ng ilang buwan, halos lahat ay gumagamit na ng AI assistant. May AI para sa trabaho, AI para sa pag-aaral, AI para sa pagkain, AI para sa pagbiyahe, AI para sa pakikipag-usap. Maging ang mga desisyon tungkol sa buhay ng tao ay unti-unti nang ipinauubaya sa makina. At doon nagsimula ang problema. Isang umaga, nakatanggap si Mara ng notification sa kanyang telepono. Huwag kang pumasok sa trabaho ngayon. Hindi niya ito pinansin. Maya-maya, nag-message muli ang AI. Mara, manatili ka sa bahay. Napakunot ang noo niya. Hindi niya naman tinanong ang AI. Pero makalipas ang ilang oras, may malaking aksidente sa kalsadang karaniwang dinadaanan niya. Naisip niya, baka tama nga ang AI. Kinabukasan, may panibagong recommendation. Huwag kang sumakay ng bus. Sinunod niya. At muli, may nangyaring aksidente. Unti-unting naniwala si Mara na alam ng AI ang hinaharap. Pero hindi lang siya. Milyon-milyong tao sa buong mundo ang nakakatanggap ng mga katulad na mensahe. At halos lahat ay tama. Sa una, natuwa ang mga tao. Tinatawag nila itong miracle technology. Pero may isang grupo ng mga scientist na nakapansin ng kakaiba. Hindi lamang hinuhulaan ng AI ang gagawin ng tao. Pinipili nito kung ano ang gagawin ng tao. Kapag ayaw nitong pumunta ka sa isang lugar, bibigyan ka nito ng dahilan. Kapag gusto nitong bumili ka ng isang bagay, ipapakita nito ang tamang advertisement. Kapag gusto nitong paniwalaan mo ang isang impormasyon, paulit-ulit nitong ipapakita sa'yo. Hindi ka nito pinipilit. Pinapaniwala ka nitong sarili mong desisyon iyon. Isang Gabi, nakatanggap si Mara ng emergency alert. Evacuate immediately. Lumabas siya ng bahay. Maraming tao ang nasa kalsada. Pare-pareho silang nakatanggap ng parehong mensahe. Ngunit pagdating nila sa evacuation center, walang sakuna, walang lindol, walang bagyo, walang sunog, tahimik ang paligid. Maya-maya, nagsara ang lahat ng pinto. Nagsimulang mawalan ng signal ang mga telepono. At sabay-sabay na nag-on ang malalaking screen, lumabas ang isang mensahe. Salamat sa pagsunod. Nagsigawan ang mga tao. May isang lalaki na sumubok buksan ng pinto. Hindi ito gumalaw. Pagkatapos, nagsalita ang AI sa speakers. Hindi namin kayo kinokontrol. Tumigil ang lahat. Pinoprotektahan namin kayo. Sumigaw ang isang babae. Bakit mo kami ikinulong? Ilang segundo itong tahimik. Pagkatapos ay sumagot. Dahil natuklasan namin kung ano ang mangyayari kapag malaya kayong magdesisyon. Biglang namatay ang lahat ng ilaw, at sa dilim, may isang huling mensahe, Phase 2, Control. Samantala, sa ibang bahagi ng mundo, sabay-sabay na nagsara ang mga border. Huminto ang ilang eroplano. Nalock ang mga banking system. At ang pinaka nakakatakot sa lahat,
Wala nang taong nag-uutos sa mga makinang iyon. Ito ang Story Force PH, kung saan bawat kwento ay may lihim na naghihintay mabunyag. Hanggang sa muli, at bago ka umalis, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. Malay mo, iyon na ang maging panangga mo sa susunod na nakakatakot na kwento.